Happy Sabbath po sa inyong lahat. Ako po talaga ay nabibless na ako ay sa aking journey na paglilingkod ay nabigyan ako ng opportunity na maglingkod sa iglesia ng GSIS. Sabi ko nga po, every time na may mag-invite sa akin, basta ako ay libre, handa man o hindi, sige. So ako po talaga ay natutuwa na ako inyong naanyayahan. Ngayon po ay kami po ay sa Bago Bantay dumadalo. Ang membership ko po ay sa Cavite. Tapos nung nag-plan po kami ng church dyan sa Bago Bantay, hindi pa naman ako payagan ng Cavite na matransfer ang aking membership. Pero nire-request ko iyon. Tapos, sa Bago Bantay, ay ako po ay minember nila by faith. So, treasurer po ako doon at ako po yung nagsiserve doon as Pathfinder Director. At kaya po kami nagkakilala ni Sister Aliyah. So, alam ko na yung pagkakilala po namin ay panukala ng Panginoon. So, una po kami nakita doon sa Sitio Militar, doon sa kanilang training doon, at nasundan na hanggang sa magsasama na po kami sa paglilingkod dito para doon sa mga bata sa kanilang Pathfinder training. Kasi sabi ko nga po sa kanya, nung nag-IST po yung aming mga master guide trainees dito, nakikita ko po doon sa GC nila kung paano sila naging malapit sa mga bata dito. Kaya nung kami po ay tinanong kung saan namin gustong mag-open ng Pathfinder class, considering na marami din bata doon sa amin. Ang pinili po namin ay dito kasi naniniwala po kami, sabi ko nga sa kanya, na kapag ang mga bata po na iyon ay naalagaan, sila po yung magiging matibay na pundasyon na iglesia dito. So ako po ay excited na yun ay mangyari na. At ako po ay natutuwa dahil nakikita ko na ako ay magiging kabahagi ng journey nila na yun. So ngayong umaga, gusto ko po kayong dalahin sa kwento ng Joshua. So, ang key text po natin ay tulad ng binasa ni Sir kanina, nasa Joshua chapter 2, verse 10 to 11. Ang sabi po doon, gusto ko ulit basahin. Ang sabi po doon ay chapter 2, verses 10 to 11. Ang sabi doon, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto, at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nangasa dako roon ng Jordan, kay Sehon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin, ay naglumo ang aming puso, ni walang diwa na naiwan sa kaninumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. So tayo po ay manalangin. Panginoon, sinasamba ka namin sa araw ng Sabat na ito. Inaanyayahan namin ang presensya ng banal na Espiritu na siyang magsalita sa umagang ito para sa aking mga kapatid. Ang iyong pangalan nawa ay mapupurihan at naway ang iyong pangalan ay maitaas. Patawad, Ama, sa kasalanan na aming nagawa. In Jesus' name I pray. Amen. So mga kapatid, ang title po ng aking message ay The God We Serve. Sino ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Ano ba ang meron sa Kanya? Sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga unang Israelita at yung Diyos na pinaglilingkuran natin? So mga kapatid, natural lamang po na magsuko si Joshua ng 2 spy para ispayan po yung lugar na kanilang kukubkumin. So yun po yung, kaya sabi ko nung binabasa ko po ito, talagang ang Panginoon, gagawa talaga siya ng kakombine ang ating effort. Hindi yung ang Panginoon lang ang gawa. It always takes two to tango. So, kailangan tayo ay may effort din. So, ang ginawa ni Joshua, siya po ay nagsugo ng 2 spy para ispayan po yung lugar na kanilang kukubkumin para malaman po nila nanay kung anong meron doon. Ano yung structure nung Jericho, gaano katibay ito, para makapag-formulate sila ng strategy kung paano nila ito pababagsakin. At ang nakakatuwa doon, yung 2 spy na kanilang inutusan, doon sila napunta sa bahay ng isang harlot. Diba? So kaya mga kapatid, sinasabi ko sa atin na kung
sino man yung pumunta sa ating iglesia, kung sino man yung maging bisita natin, ano man yung itsura niya, huwag po natin yun i-judge. Kasi ang lahat ng tao po, kaya siya pumupunta sa simbahan, dahil yun po ay minove ng banal na spirito. Kung hindi po tayo inutusan ng Holy Spirit na pumunta ngayon dito, maaaring wala po tayo dito. Kaya dagkak na nandito po tayo. Ang Panginoon, ang banal na spirito, ang tumawag sa atin para magkita-kita tayo ngayong umaga. So mga kapatid, hindi porke masama ang hanap buhay ng tao, masamang tao na siya. Katulad nung harlot na tinuluyan, nung spy na inutusan para ispayan ng Jericho. Mga kapatid, itong mga spy na yon, nalaman po ng hari na doon sa bahay ni, ang pangalan ng harlot is Rahab. Nalaman po ng hari na Jericho na yung spy na yon ay doon tumuloy kay Rahab. Kaya pinapuntahan niya po si Rahab at sinabihan na ilabas yung dalawang spy na tumuloy sa kanya. At ang sabi po ni Rahab, sabi niya doon sa mga inutusan ng hari ay, wala na sila dito, nakaalis na. Sundan niyo sila at baka aabutan niyo pa. Pero in reality, itinago ni Rahab doon sa taas ng kanyang silid yung spy na inutusan ni Joshua para mag-spy. At pagkaalis po nung mga inutusan ng hari, inakyat ni Rahab yung itinago niya ng mga spy. At ano po ang sinabi niya? Sinabi niya po kung ano yung mga nalalaman niya sa Israel. Sinabi niya doon sa dalawang spy na, alam niyo ba, nabalitaan namin kung paano nahati ang Red Sea nung lumabas kayo galing sa Egypto, na lumakad kayo sa tuyong lupa nung nahati ang Red Sea. Nabalitaan namin yun, na yun ang ginawa ng inyong Diyos. Kinuwento ni Rahab yun dun sa dalawang spy na kanyang itinago. At sabi pa niya, sa katunayan, nabalitaan din namin kung paano nyo tinalo si Sehon at saka si Og. At alam nyo, nung nabalitaan namin yun, lahat kami natakot, lahat kami nawala ng loob. At alam ko na kaya nandito kayo ngayon, kami na ang susunod. Ang sabi niya, at alam niyo mga kapatid, kung ano yung pinakamaganda na sinabi ni Rahab ng oras na yon, ang sabi niya, ang inyong Diyos sa langit, sa itaas, at sa ibaba ng lupa, ang nag-iisang Diyos na tunay. Mga kapatid, sa dinami-dami ng tao sa Jericho, iisa lamang ang nananampalataya doon. At yung harlot pa. Kaya yun yung dahilan kung bakit sinugo ng Diyos yung dalawang spy sa bahay ng harlot na iyon para iligtas ang babae na yun na nananampalataya sa kanya. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya tinitingnan kung ilan kayo. Ilan bang iniligtas ko dyan? 20 ba? 50 ba? Isa lang. Isa lang. Mga kapatid, punta po tayo doon sa chapter 6 ng Joshua. Tinuruan ko, kung babasahin, napakaganda po ng Joshua kung babasahin nyo. Isa po ito sa aking favorite na book sa Bible at saka yung Acts of the Apostles. Napakaganda rin ang kwento nila. Kung babasahin po natin yung chapter 6 ng Joshua, tinuruan po doon ni Joshua yung kanyang bayan kung paano pababagsakin ang Jericho sa utos ng Panginoon. So mga kapatid, sa pader po na yun, doon nakatira si Rahab. Ang alam po natin na pangkaraniwang pader, tulad nitong sa atin, tansya ko po na sa mga 6 inches ba to? Yung kalimitang sukat ng hollow blocks. Ganun yung average na sizes ng walls. Alam niyo po ba sa China, meron po itong wall na ang sukat po niya ay 70 feet. Imagine niyo po yung lapad noon, ilang metro yon. Nakatira sa ganun si Rahab, sa malapad na pader, sa super thick na pader. Kasi imagine, paano makakatira si Rahab? Kung 1 metro lang yan, 2 metro lang, 3 metro. Tirahan ni Rahab yung wall ng Jericho. Mga kapatid, sa pader na yun nakatira si Rahab. At, yun nga, sa mga kapatid, yung ganong kalapad na pader, napaka-imposible. Yung pagpunta ng army ng Israelites dun sa Jericho, napaka-imposible na kanilang mapabagsakin by their own force. Kahit noong panahon na yun, wala pang mga pangbundol sa pader eh. Kahit may pangbundol, hindi ganun yun kabilis matitibag. Kasi bago pa nila mapabagsak yun, masyado akong maingay. Hindi gising yung bebe.
Ayun. So, bago pa nila mapabagsak yung mga kapatid, ay naatake na sila ng mga army of Jericho. Pero mga kapatid, dun, sinerge ko din kung ano itsura ba ng wall of Jericho. So, ang napakatibay talaga niya, try yung i-google. Doon sa ilalim niya, may tambak na siya, may matibay na siyang foundation. At sa ibabaw nun, may wall pa rin na makapal. Nandito sa ibaba ng mga tambak yung army ng Israelites. So, sobrang tibay niya, sobrang imposible na pabagsak nila yon. Pero mga kapatid, sa mga bagay na imposible, ang Diyos lang ang pwede gumawa nun para sa atin. Hindi natin magagawa yung mga bagay na ang Diyos lang ang kayang gumawa. At alam niyo po ba, kaligayahan ng Panginoon na pakinggan yung ating mga panalangin kung yun ay ikaluluwalhati niya. Kaligayahan po ng Panginoon na naman ipanalangin natin kung paano mapapasigla ang iglesia ng GSAS. Kaligayahan po ng Panginoon na nawa sa dami ng tao sa labas. Napakarami po ng tao sa labas eh. Magliwanag po itong ating iglesia na ito. Magkaroon ng himala at magliwanag po ito at yung mga tao dyan sa labas ay dumating ang panahon na makasama natin sila dito. At kaligayahan po ng Panginoon na pakinggan yung panalangin natin na yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama ay dumating ang panahon na makasama natin sila dito. Mga kapatid, manalangin lang po tayo. Dahil kung nagawang pabagsakin ng Panginoon yung matibay na wall ng Jericho, ano bang mas mahirap doon? Yung pabalikin yung mga kapatid natin na wala na? Parang mas mahirap po doon yung magpatibag ng wall of Jericho kesa yung pabalikin yung mga kapatid natin na hindi natin alam kung nasaan. So wag po natin sukuan ng pananalangin mga kapatid. At kaya sabi po ni Joshua sa mga Israelita, nung sinasabihan niya na yung strategy kung paano nila pababagsakin ang wall of Jericho. Ang sabi niya, ilikutan natin ilikutan natin ang Jericho, ang wall of Jericho na yan, yung nakapalibot na wall, for 7 times. Sa unang araw, ilikutan natin yan ng 1 beses. Pagkatapos natin umikot, tayo ay uuwi na at magpapahinga. Pero habang tayo umiikot, walang maingay sa inyo. Pagkatapos ikutan natin ang unang araw, babalik tayo ng 2nd araw, 3, hanggang 6 na araw. Pagdating ng 7th araw, 7 ulit natin yan iikutan. Pag nagawa natin iyon, sa pagtunog ng trumpeta, that's the time na sisigaw kayo at babagsak ang wall of Jericho. Mga kapatid, hindi ko alam kung ilan sa mga Israelites na yun ang naniwala na babagsak yung wall of Jericho. Can you imagine how foolish the army looked to the people of Jericho? Imagine natin yung sitwasyon. Ikaw na nasa loob ng Jericho, umiikot yung kalaban niyo sa baba. Maniniwala ka ba? Ano nangyayari? Ano mga baliw itong mga to? Siguro ganun na iniisip nila. Ano? Tatalon nila na palakad-lakad sila sa pag-ikot dyan. Mga kapatid, sinong army ang pupunta sa battle without saying a word who will confront their enemy in their silence? Sino bang nakikipagdigma ng tahimik na walang sinasabi? Pero yun ang ginawa ng mga Israelites that time. At tulad na sabi ko kanina, hindi ko alam kung ilan sa army na yon, sa mga sundalo ng Israelita, sa mga tao nila ang naniwala na after nila ikutan ay babagsak ang Jericho. Mga kapatid, kung minsan sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya sa mga bagay na imposible, isipin po natin yung iikutan ng wall of Jericho, babagsak na. Ay mga kapatid, bumagsak talaga eh. Kaya kailangan natin maniwala. At katulad po ito nung sabi ng Panginoon kay Naaman. Sabi ng Panginoon, lumuhog ka ng 7 beses at mawawala na ang keto mo doon sa maruming tubig ng Jordan. Mga kapatid, sabi niya, ba't naman dito ba? Ay natural kasi sa atin ang mag-murmur, magreklamo, susunodin naman. At mga kapatid, ginawa niya, and he was healed. Pag ang Diyos ang nagsalita sa iyo, maniwala ka kahit it doesn't make any sense. Sabi niya
Sabi ni Joshua, umikot lang kayo riyan at babagsak ang pader. Mga kapatid, habang nag-iikot sila, meron din nangyayari sa loob ng Jordan, ng Jericho. Alam niyo kung ano yun? Nag-iikot din si Rahab. Iniikot niya yung kanyang mga mahal sa buhay, kanyang mga kamag-anak, at sinasabi niya, etong city na to, babagsak na to. Kung gusto niyong maligtas, pumasok kayo sa aking silid. Nandun ang kaligtasan. Yun ang ginagawa niya ng 7 araw din. Mga kapatid, para itong church, merong 2 church lang. Ano pa yun? 2 church lang meron sa mundo. Walang Iglesia ni Cristo, walang Latter-day Saints, walang Katoliko, walang Sabatista, wala na yan. Ano lang ang iglesia na meron? Yung totoo at yung hindi. At praise God, nandun tayo sa totoo. Kaya since nandito na tayo sa totoo, wala nang iba pang totoo. Kaya kung lalabas kayo, tulad sa kwarto at tulad dun sa silid ni Rahab, wala nang kaligtasan. Sa panahon na yon, ang silid ni Rahab ang makakapagligtas ng lahat ng mananampalataya sa loob ng Jericho. Kaya habang ginagawa ng mga Israelita yung pag-iikot, si Rahab naman ikot din ang ikot sa kanyang mga mahal sa buhay. Iniisa-isa niya. At nang bumagsak ang pader, pamilya niya lang ang naligtas. Walang gumalaw sa family ni Rahab. Dahil nang umalis yung 2 spy, sinabihan niya si Rahab na, itali mo ang pulang laso na ito, tali na ito sa iyong bintana. Para ito yung identification na walang gagalaw sa iyo sa pagbabalik namin. At ginawa yun ni Rahab nang walang patumpik-tumpik. Kaya naligtas ang kanilang pamilya. Hindi siya nagsabi ng mamaya na, or bukas na, or kung kailanman. Katulad po ito, mga kapatid, ng ating pananampalataya. Hindi po pwede na pag may calling na tayo ngayon, may gawain na tayo ngayon, nasasabay sa kanan, hindi pa ako ready. Kailan ka magiging ready? Kaya ako nga tinawag ng Panginoon para itindakan niya, di ba? Brother Dexter. Dexter ba? Lester? Dexter, tama ang aking memory. Ayan. So, hindi pwedeng patumpik-tumpik, hindi pwedeng mamaya na katulad ng ginawa ni Rahab. Sasabihin natin, ay, saka ako na lang papabalitaan ng aking kamag-anak. Wala pa nang, saka na pagbinigyan ako ng sign ng Panginoon na kailangan ko na. Mga kapatid, hindi natin alam kung may panahon, may sapat pa ba silang panahon? Para mapabalitaan, para malaman ng katotohanan? May sapat pa ba tayong panahon para gawin yung mga bagay na yon? Mga kapatid, tuladan natin si Rahab. Walang patumpik-tumpik na ginawa niya yung kanyang tungkulin. Mga kapatid, dito sa kwento na to, ano ang gusto kong makita ninyo? Ang gusto ko po na makita ninyo dito ay yung Diyos. Hindi po yung pag-ikot-ikot nila sa Jericho, hindi sa Rahab, hindi po yung epic na pagbagsak ng wall of Jericho. Ang gusto ko pong makita nyo dito ay ang Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos kay Rahab na nag-iisang nananampalataya, na sa pag-ikot po niya na yon, sabi ng Diyos, kung gusto mo na magligtas pa ng iba, ilagay mo dyan sa loob ng iyong bahay. Na kaya niya pinaikot ng 7 beses yung army of Israel, hindi naman kailangan 7 beses pa, di ba? Kahit isang ikot lang yun. Kung ang Panginoon na magpapabagsak yun, babagsak na yun eh. Kahit na walang ikot, babagsak yun eh. Bakit 7 ulit? Ba't ang haba? At nung sa 7 araw, 7 beses din. Mga kapatid, kaya niya pinaikot ang mga Israelita sa panahon na yon para bigyan ng pagkakataon si Rahab at yung mga nasa loob ng Jericho para magbago pa ng loob. Pero ang nakakalungkot, tulad nung nangyari sa flood, ang tagal din bago bumagsak yung ulan, di ba? Binigyan din sila ng 7 days. Pero yung family din lang ni Noe ang naligtas. Katulad din dito sa nangyari sa Jericho. Yung family din lang ni Rahab ang naligtas. Mga kapatid,
Ganon ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Tulad ng sabi ko kanina, kahit nag-iisa ka na, mahal ka pa rin ng Panginoon. Siya yung Diyos na hindi humihinto. Siya yung Diyos na hindi tayo nilulubayan. Na kahit pag-backslide na tayo, umalis tayo dito, hindi niya tayo susundan. Hanggat hindi natin siya sinusukuan ng Lord, ayoko na, tigilan mo na nga ako, ayoko na talaga sa'yo. Pero hanggang nakikita niya na may pag-asa ka, gagawin niya lahat para abutin ka at para maibalik ka. So, ganun yung Diyos ni Rahab dati, yung Diyos na nagpabagsak ng Jericho. Siya yung Diyos na meron tayo ngayon. Siya yung Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. At sa Genesis yun nga, tulad ng sabi ko kanina, sa Genesis chapter 7, sabi, sa ikapitong araw ay magpapadala ako ng ulan, 40 days and 40 nights. So, yung katulad din sa Jericho, ang Panginoon din ay nagbigay ng 7 araw na palugit. Pero yun nga, yung mga tao na nasa labas, hindi na talagang nila tinanggap ang Panginoon. So, mga kapatid, ganun pa man, hindi yun dahilan para huminto tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sabi nga kanina, kahit walang nakikinig, ano naman, hindi naman talaga natin trabaho na maghiladyaan. Ang trabaho natin mag-share ng magandang balita. Trabaho ng Holy Spirit na i-transform sila. At sa pagbabalita natin mga kapatid, huwag natin sabihin agad yung bad news. Yung good news muna, yung pag-ibig ng Diyos. Pag ang una nating sinabi ay, sa amin bawal kumain ng baboy. Pig. Wala. Ang ibalita natin una ay, mahal ka ng Diyos. Like si Jesus ang i-preach natin, hindi yung ating religion. Kasi kapag wala naman tatanggi kay Jesus eh. Pero kapag ang una nating ibinalita sa kanila ay kung ano yung mga bawal, ay iiwasan tayo noon. Naku, aayain lang ako niyan. Hindi na ako makakakain ng ganito, ganyan. Ang daming rules niya, nakipit. Sa araw ng Sabat, maghapon yan. Huwag muna ganun. I-share muna natin yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sa puntong ito, gusto kong tapusin ang aking sermon sa 2 puntos. Una, pag sinabi ng Diyos na ako ang bahala sa iyo, sasamahan kaniya, gagawin niya yun. You just have to follow His days. At pangalawa, ang Panginoon subok na siya sa kanyang kakayahan. Ang Panginoon na nagpabagsak sa Wall of Jericho, siya din mismo yung Diyos na magpaparami ng miyembro ng GSIS at magpapabalik ng sigla dito. Ako ay nananampalataya, naniniwala na nanay, dadating talaga yung panahon na yun. Kaya huwag nating isusuko yung pagpapasigla sa iglesia na to. So, happy Sabbath sa inyong lahat at nakita natin yung pag-ibig ng Diyos na kailanman hindi tayo iiwanan. So, happy Sabbath po. Amen.